Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Babalik po tayo dito sa Karambola. Ito po si Joel Aksamana at kasama po natin si Kong Jonathan de la Cruz. At medyo wala ngayon si paring Conrad Banal. Meron siyang mahalagang misyon. At ang inyong minamahal na si Attorney Trixie Cruz Angeles ay medyo masama lang ang karamdaman at pero babalik siya bukas, kaya samahan nyo kami sa mga susunod na oras. At kanina maganda nga binisita tayo ni Senator Ivy Marcos at magandang kausap si Senadora dahil talagang close to the ground ang mga insights niya, di ba? Hindi ivory tower type legislator po itong si Senadora. Marami tayong natututunan tungkol sa kanya, lalo na pagdating sa mga bagay gaya ng agrikultura at mga nangyayari-yari sa paligid, sa pamahalaan. Ito nga, pinag-uusapan namin ni Kong Jonathan, di ba? Oh. Masaya na nandito si Senadora. Well, tuloy na monitor tayo siguro sa Malacanang dahil doon. Salamat tayo siyempre kay Senadora. Maraming salamat. Marcos, kasi sinamahan tayo dito. Inulila kami dito paring Joel. Narito siya nung unang programa kasi sa tandem. Nakasama na siya doon. Nakasama na siya doon kanina. Umupo siya saglit. At sabi namin, mabuti naman nandito si Senador Ama, napakaganda at nagpapasalamat kami sa kanya na marami tayong natututunan, marami tayong nabalitaan, nalaman tungkol sa nangyayari rin sa Senate. At saka siyempre yung kanyang mga pag-iikot. Kasi si Senadora, ikot din dito marami siyang mga on-the-ground observations. Yung nga yung sabi ko, on the ground plus yung mga chairmanship niya sa yung Foreign Affairs. Yung Foreign Affairs, sa DSWD. I mean, siya sponsor ng DSWD budget Pero nalungkot lang ako yung binanggit niya yun doon sa 4Ps, doon sa the system natin. Yun nga yung mga, dapat yun ang matutukan, yung bedridden ng mga senior citizen, PWD na hindi na kaya magtrabaho, yung mga ganun ba? Hindi nga, kaya nga nabanggit ko kanina yan, yung tungkol nga pa rin Joel, tungkol nga dyan sa ayuda system natin, which is embedded in the budget, enhanced in a sense, in terms of spending. Dun sa nangyari sa atin sa recovery, sa COVID, coping and recovering from the COVID epidemic. Na hanggang ngayon, andyan pa yung mga effects niyan. Malaking yung effect. Binanggit nga niya kanina, that's telling, I'm very familiar with that. Sinabi nga niya, yung listahan, dapat nakagraduate na. Okay, may mga pinagraduate, dadagdagan naman dahil itong mga nakaraan. Siyempre, kasi, for example, ako dati mayroon kaming ilang katulong. Noong panahon ng pandemya, nagsiuwian. Ngayon gusto kong bumalik, sabi namin, teka, okay na muna at medyo kaya naman. Hindi, tinatanong ko, kamusta ang hanap buhay niyo sa Mindanao sila? Yes. Naku, lahat sila nakaayuda dahil yung mga anak nila na dating may mga trabaho sa BPO, may nagbalikan doon sa bahay, nakatira na naman sa kanila at kasama yung mga anak. So, talagang kasama yan sa 4Ps pag nagkataon. Kaya kailan yung dumami pa yung listahan. Kailangan yung review na yan, pati ma-workout. At kaya ang isa sa mga kasama dapat in a sense pagdating sa recovery program natin yung paglalaan ng employment opportunities. Kasi siyempre unsustainable yung ayuda program dyan Hindi naman kayang tuloy-tuloy na nag-aayuda tayo at marami rin naman tayong mga pangangailangan na ibang bagay hindi kaya ng ating budget yan. So kasama dapat sa ayuda yung pag-create na opportunities, in other words, entrepreneurship na program. Para dyan, yung mga meron ng mga skills, yung mga dati nang nawalan ng trabaho na pwede naman magkaroon ngayon ng trabaho sa pamamagitan ng small businesses, entrepreneurs, entrepreneur program at lahat, baka pwede natin pagtulong-tulungan yon para in addition to yung budgetary allocation for the usual emergency programs, mabigyan ng
programa na sustainable entrepreneurship. Sa mga maghahanap buhay, sarili nila. Kasi marami rin naman kasi kung mamamasukan, ang daming nagsara na nga. Ngayon hindi pa binabalik yung ano. Pero, marami rin naman na-create na opportunity siya. Work from home. Pati yung mga magsusuman o pwede na sila marketing. Gamit nila yung kanilang mga laptop or whatever na pwede nila matrabaho. Pwede rin silang gumawa ng iba't iba. Meron akong kaibigan, gumagawa ng advertising na program doon mismo sa bahay niya. Hindi na kailangan pumunta sa at lahat. Yan ang mga opportunities na sana matignan ng mabuti, lalong-lalo na pati sa rural sector. And then yung sinasabi kanina natin kay Senadora Amy, yung tungkol dito sa epekto ng gera dyan sa Middle East, Israel at saka sa Gaza, sa Hamas. Kasi that can expand. In other words, we should not only be preparing for the evacuation because that is a continuing process. Kasi talagang marami naman tayong mga kababayan nandiyan. Pero saan sila pupunta in terms of nawalan sila ng trabaho? Pag-uwian dito. Pag-uwi. Yung re-entry program, halimbawa. O meron ba tayong programa, alam natin yung data. That's another issue of database, parang Joel. Yung ating overseas program, kailangan ma-digitize na dyan. Malaman natin kung ano talaga yung database natin dyan, anong klaseng skills sila, saan sila nagtrabaho, anong kanilang pwedeng gawin, etc. Because they can be entrepreneurs themselves on a re-entry basis pagdating ng araw. O kaya, we can find employment for them in other parts of the world. Kung halimbawa nagkaroon ng problema, halimbawa ikaw nurse na nandiyan ka sa bandang Israel, gusto mo ng or you can go to Canada or you can go to Germany. Instead na dito ka pa nanggagaling sa Pilipinas. Di ba? Para yung iba naman nabigyan ng pagkakataon din. And then, pagdating dito, pwede rin silang bumalik dito. If they are already qualified and they have been doing that business for a long time. Nurse sila, o plumber, o engineer, o kaya electrician. They have been in the refinery business, for example, in the oil business in Saudi Arabia. Pwede silang pumunta rito. And then they can put up what we call guilds. Yun ang kulang natin Di ba? Pwede sila mismo mangontrata na sa gobyerno. Bakit tayo kailangan bakit hindi natin palakasin itong mga ito? They are already qualified. We just give them the business opportunity. And ang tawag dyan ang tawag nga dyan parang mini-mix and match mo. Tapos yun na nga, yung gobyerno sana, meron tayong ganung klaseng opisina, movement na para, di ba, mailagay mo sila kung saan sila actually, kasi digital economy na ngayon that is part of the program sa DMW. Sa Department of Labor mismo, there is a matching program in the Department of Labor supposed to be through the PESO. This is the Public Employment Service Office. And of course, in the case of DMW, if we have the database. Yun ang importante yung database Kasi, in other countries, ang ginagawa nila, sa pre-employment pa lang, alam mo na. Alam mo na. You know where to get your people. Halimbawa, may mga kailangan na halimbawa na 50 electricians. Alam mo na, may database ka Kasi, ang nangyayari ngayon, I don't think there's a real honest-to-goodness database. Parang sinasabi parang a government-supported, ano ba tawag? Linked. Matching. Yung gano'n. Di ba? There is that mechanism under the program sa PESO sana. And in the case of the MW, you can already extract that information from pre-employment pa lang. Kasi imbis na nag-apply ka kung saan-saan in the job fair or whatever, ngayon pa lang nagsasubmit ka na somewhere. Diba? Ito, I am so and so. Ilalagay ka ngayon sa database. Pag nagkaroon ng opportunities, pwede kang tawagan. O kaya, nagkaroon ka ng opportunity, pwede kang magsabi, ito, meron akong nalaman, pwede akong pumunta rito. Yung ganong klase. So, these are some of the efforts that can be made to simplify the employment process or the entrepreneurship process. Kasi dalawa dapat yan. For example, potential markets, potential technology na affordable na pwedeng kunin, baka hulugan ng paggasto sa technology na yan. Yung iba nga, meron akong nalaman
na dati, eto, nagtrabaho sa Middle East. Nalaman niya na mayroon parang pangangailangan, kasi nagtrabaho nga siya sa supermarket. May pangangailangan pala ng mga bangus. Nagtayo na siya dito, bumalik siya dito, nag-source na siya ngayon. Siya sa supplier na siya ngayon doon sa supermarket na pinagtrabahoan niya. Yung ganong klase. There are, I think, 1,001 na pwedeng possibilities sa mga ganyan. Then nalalaman mo na, by way of technology, you can already work out all of these things. That can be part of the whole program. And then, hindi natin natatap ng mabuti yung ating overseas diaspora, yung ating diaspora. Hindi natin kasi marami diyan, maraming alam Marami silang kakilala. They are our first ambassadors They stay in the homes of these people if they are household workers, or they stay in the offices. They are very competent, and they are also trustworthy employees of certain conglomerates in many of these countries, not just in the Middle East. Yan, pwede na natin maging sila umpisa. Sa halip na si Chalex lang ang pumupunta. Hindi, tsaka alam mo, yung mga lalo na yung entrepreneurial opportunities. Dahil sa pandemya, sa totoo lang, it cuts across all industries. For example, ako mahilig ako sa physical fitness. Marami akong personal trainers nung araw yung pupunta pa sila. Ngayon, they actually teach via the cellphone. Nandun, tapos ayun na, may programa and all that. And they're paid. Okay. Then pwede silang mag-enroll ng tao doon. Nagbakasyon nandun. Tuloy pa rin yung mga programa. Ilang kliyente yun. That's just one. There are others pati, yung sa creative industry, advertising, public relations, ganun din Marketing. Marami yan. Pati nga yung yung sinasabi ko ang bangus nalaman niya, umuwi na siya. Sa halip na babalik pa siya ulit doon, kinontak na niya yung may-ari, dahil kaibigan na niya yung may-ari ng supermarket. Magsusublay na lang ako ng bangus sa'yo. Ito, okay. Salip na kung saan pang trader, dadaan yung na yun. Yung mga ganong klase. Saka, also yung mga tao, mas gusto they can do this work from home. Kaysa mamamasada ka pa, natatraffic ka pa. Makakasama ka sa traffic. At lahat. Yung sinasabi mo pati, paring Joel, ito, healthcare, ganun din. Meron din ako mga kilala. Medicare, they're able to take care of yung clients nila. Yung sinasabi mong fitness, yung mga nagtuturo sa mga bata ng judo, diyan ka na. Di ba? Mag-enroll na lang sila. Imbis na pumupunta kayo kung saan, dito na kayo. Same thing at lahat. Music, meron. Kita yung nagtuturo, yung ganun ba? Yun na nga. In other words, there are ang point lang natin sana nga, maging government, supported. Government-supported kasi program. Marami nga tayong diaspora na kasi babalik. Hindi kaya ng nag-iisa yan Hindi ba? Halimbawa ikaw, siyempre kababalik mo lang, hindi mo rin masyado. Pero kung alam mo na merong government support, na magsasabi sa ito pwede ma'am, gusto kong... it's a matter of a database. Tapos i-update mo, kunwari may nakuha ka mga bagong skills, i-update mo uli. Sa panahon ngayon, digital na. Digital. That can be worked out. That can really be worked out. And that applies to almost everybody, even locally. Halimbawa, sasabihin mo, ikaw ay plumber. Wala kang trabaho na, nawalan ka dito sa Manila. Pero meron trabaho sa Pampanga. Pumunta ka sa Pampanga, magtrabaho na doon. Bibigyan ka na opportunity na magtrabaho roon. At lahat. Malaking bagay yung mga ganon na effort pagdating ng araw. At yung mga iba nga, gumagawa ng gumagawa na mismo sila ng, doon mismo sa bahay nila, yung iba, sila mismo ang halimbawa artwork. Sila na mismo ang gagawa doon. Pati yung pagkuha ng mga pieces of that artwork, magtatrabaho, ipaglalako nila. Yung mga trabaho. Malaking gastusin lang infrastructure talaga yan, of course. Yung internet. Kaya nga naman dapat naman government subsidies. You can work that out. Tama. That is something na talagang kailangan isuportahan talaga. Kanina, employment, entrepreneurial. Employment, entrepreneurial, that includes training and everything else. Pati yung
pati yung access to information, importante yun access to information to all of us. Malaking bagay yan. Ngayon, yun na pag-usapan natin, balik tayo paring Joel tungkol dito sa nangyari dito kay Juan Humalon sa kay Johnny Walker. Kay Johnny Walker. Sana mapabilis ang investigasyon, malaman lahat ito para maintindihan natin kung ano bang nangyari dyan. Kasi hindi naman basta-basta nangyayari yan na papasukin ka sa bahay at talagang yayariin ka doon. Lalo pa broadcaster ito. Malalaman natin kung ano talaga ang nangyari. Pero yan, yung mga hotspots, tuloy-tuloy sana ang ating kapulisan, NBI pati, na tignan na mabuti ito. Kasi yan, sinasabi ni Senadora kanina, this is the third time in so many months lang na nangyari itong ganito sa Misamis Occidental. In other words, there are lingering issues in Misamis that leads to this kind of killings, no? Ganyan din ang tingnan natin kasi meron palang special election doon sa seat ni Congressman Arnie Teves. Okay. Which means balik na naman yung babalik na naman yung tungkol sa issues diyan sa Negros Oriental. Kasi special election na nga yan at there are of course lingering din yung hindi pa tapos ang issues diyan Hindi pa tapos pati yung mga political infighting dyan at lahat. So, tingnan din natin yan. And then, of course, we mentioned earlier dito sa ating broadcast, yung tungkol nga sa nangyayari rin sa Abra, another hotbed. Yung Abra. Yung ano ba to? Yung 200, election, Yung barangay election na 250 election, 250 candidates ang biglaan na lang nag-withdraw. Isipin mo yan. Mantakin mo yung 250. So, talagang nangyayari mass terror ang nangyari. Di ba parang mass intimidation ang nangyayari doon. Medyo yan ang dapat natutukan at lahat para maintindihan. Yung tungkol pati dito sa, although talaga naman dissipated na katakot-takot din yung mga internal armed issues natin. Yung ang lumalabas na ngayon, yung private armed groups. No? Kasi dati, yung mga organized group, kagaya na secessionist movement at saka insurgency, medyo pero we have to take a look at all of these things because the economic conditions may be ripe for another surge in this kind of armed operations. Ano to? Mga private, armed groups na privado. May mga private armed groups. Private armed groups. Na nasasama na ngayon dito sa mga banatan tungkol sa mga gangs at saka illegal activities. No? Meron siyempre the insurgency, medyo humupa na. So yung politically, activated back, medyo hindi masyado. Pero, because of our economic condition, baka biglang magkaroon na naman ng another surge tungkol dyan, di ba? Siyempre, pag nahirapan ng tao, mas madali siyang ma-recruit, mapaniwala sa mga, political blandishments. Yes. And then, of course, dyan sa BARM. Pero yung BARM, okay. I have to be optimistic sana sa BARM. No, maganda dyan. We remain optimistic on the BARM. Ang ano lang ngayon is that we will find out come 2025 because there will be a BARM election as part of the midterm elections din. So the current leadership of the BARM will have to subject themselves to people's choice, di ba? So yan ang diyan ngayon kaya diyan sa barangay elections diyan nga nagkatalo Lanao del Sur, Lanao del Norte at saka Maguindanao. Doon nagkaroon ng ng konting violence. Okay. So we expect that there will be a number of these things happening in the run-up to the 2025 election. So, tignan din natin. Well, sana yung mga namamahala sa BARM, even before on the run-up, yung talagang magkaroon naman ng mga programa na talagang mararamdaman ng mga tao doon, di ba? Na mayroong pagbabago at mayroong umaayos ang buhay nila. Lalo na paring Joel, kasi mayroong black grants Black grants. Under that sounds insidious. Black grants. Ano yan? BLOCK. Okay. Kasi,
anong pangalan? Under the BARM law, may 5-year program where the national government provides amounts to the BARM, to the autonomous region, for them to be able to set up themselves, capacitate themselves, and put up their development programs para makatawid dun sa transition into the mainstream, no? They are given billions of pesos. My understanding is that that is equivalent to 75 billion pesos a year for the next 5 years. At kanino binibigay sa BARM government. Okay. Ano na yan, nung panahon ni President Duterte yan, kung 2021 nangyari ito, so up to 2025 sila. So, ano yan? Malaking bagay yan. I hope... these funds technically are supposed to be used, disbursed for development projects. Activities. So, hindi mga SUV o ano. Hindi SUV o kaya baril. SUV at baril. Yun lang ang... Siyempre, titignan yan ng our compatriots na nandiyan sa BARM. Yun ang ibig sabihin. Saan natin ginamit itong pera na ito? Siyempre, what development projects did we have for this particular amounts? Diba? Yan, tinitingnan lahat yan. Kaya, sana, may papakita yan before the 2025 elections. Otherwise, was up yan. Wipe out sila pag ganyan, yung current leadership. And we are talking about because it is essentially an MILF leadership. So, titignan natin how things will turn out na work out. Ngayon, in addition to this, of course, we're looking at itong pagbisita ng iba't ibang mga leaders. Papasok pala rin dito si President Ramos Horta of East Timor. Is coming to the Philippines also on a visit. Malalaman natin kung ano bang... East Timor is one of the, ang sinasabi sa akin, may mga possibilities din sa East Timor for construction companies. Kasi meron din silang may oil sila, by the way. Of course, they are in dispute with Australia tungkol sa use of their oil money. But there are a lot of their infrastructure requirements, etc. Because it is also in the process of transition. Newly independent country itong East Timor na ito. Hindi, may kilala akong ilan dyan na construction companies nga na Filipino. Oo. Nandun sila. Marami daw. Yung isa nga kakilala ko, sabi ko, kamusta naman doon? Well, it's a growth area. Tapos sabi niya, tuwan-tuwa nga dahil sila mag-asawa, nag-aral sila ng diving kasi maganda daw yung doon. Hindi naman daw sila nagda-diving dito, pero doon, maganda ang pamamalakad kasi nung tourism din nila. So yun yung extracurricular nila. Malaking construction. Yan yung mga opportunities na dapat should be made available to our people. That kind of information na work. Construction pala, meron doon. Ganun. So, kanina na ako doon sa nabanggit ni Senadora tungkol doon sa ginagawa na metric ng Singapore government tungkol sa pag-create ng government agencies. Malaking bagay. Dati kasi, natatandaan ko, there was a government organization program before. The effort being to harmonize all of the activities of various departments and tanggalin yung mga hindi na kailangan kasi precisely there is ang nangyayari kasi paring Joel in government, as I think this is also true in the private sector, pag nag-create ka ng certain nakala mo ad hoc lamang yan, there is tendency na nagiging nagiging permanent. Nagiging permanent na activity. Well, ako naman, I came from a few private sector entities na talagang you have to justify your existence. Yun ang importante. Especially with regards to, kasi meron ng key result areas at revenue targets. Pag hindi ka nakakatulong dyan, hindi ka, outcome muna. Tapos, kung merong mga, kasi
there was one company, we took it over, government dati. Yung dahan-dahan, kailangan ma-justify mo yung sarili mo. For example, noon okay, so simple na lang, paglalagay ng branding o mga karatula, pag merong men at work, o gano'n. Dati-rati, nung una akong dumating doon, isang malaking departamento talaga ginagawa nila yung mga signages, this is the era na job out na yan so, hindi mo na kailangan. So but it took some time, i-retrain yung mga tao, yung ganun. Same thing, dati meron sila call center, na meron talagang departamento ron, na puro mga naka-switchboard. Actually, job out na rin yan, ganun. So dahan-dahan you had to do those stuff. Sa gobyerno, I think it's a little bit more difficult dahil it is really more yung difficult. magtatanggal ka ng mga sanga, pag-streamline, yung right sizing, ay, naku, hirap gawin sa gobyerno yan. There were a number of efforts, natatandaan ko yung right sizing, naging bloated pa nga imbis na naging right sizing I remember, in one department, sabi, hindi na kailangan ito Ba't? No. Wala. Hindi. Political na naging issue. Pupunta ka pa minsan okay, may mga kaibigan ako sa LGU. Pupunta ka din sa opisina ko. Ang daming parang nag-aantay. Ano yan? Mga mensahero lahat. Meron silang messenger lahat. Tsaka some sort of whatever, yung utility man na nag-aantay lang na utusan. Utusan, gano'n. Yung pala, pabibiling mo lang ng pagkain sa labas, yan na siya. Tapos Hindi, maraming gano'n. So, local governments and national government agencies yan. Mag-break muna tayo parang Joel. Inabot na po tayo ng alas 9:30 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Maraming ganun. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin parang Joel Banal. Joel Laksamana, Joel Banal, maling-mali. Wala na, si paring Conrad, naalala ko, palagay ko, hindi ngayon yan, paring Joel. Hindi nakakatama ngayon. Nakapokus siya sa ibang bagay. Hindi nakakatama ngayon yan. Si Atty. Trixie Cruz sa Angeles, saka si paring Conrad Banal ay makakasama natin bukas sa malamang. Napag-uusapan natin ng local government at saka yung tungkol sa right sizing mahirap implement yan sa sa government. Hindi, kaya nga yung sinabi mo yung sinabi ni Senadora sa Singapore, iba yung kanila, parang private sector talaga. Ang approach, no? Kaya ito ang kikitain mo po, maliit ka lang. Yan. Hindi mo kailangan ng malaking. Kaya ngayon, wala silang Department of Tourism, kundi Tourist Promotion Board. I'm familiar with that dahil dati na-based ako sa Singapore. But more recently, yung anak ko kasi reporter, inimbita sila ng Tourist Promotion Board. Isang damukal sila mga media rito sa Pilipinas. Tourist Promotion Board? TPB lang. Tapos TPB, Tourist Promotion Board, tinira sila sa hotel doon, inikot. Now the thing is, ang Singapore, wala naman talaga sila mga resort o beaches. Wala. Iniikot sila doon sa mga restaurant, bar, at but it was so well organized. Maayos na maayos, everything was kaya isusulat mo doon talagang you are so happy about Singapore. Pero it was just a tourist promotion board. Tapos ang target nila kasi ang mga pupunta sa Singapore hindi overnight lang matagal na yung 3 araw aalis na uli. So very focused sila sa gagawin natin. Now sa gagawin nila. Dito sa Pilipinas, gaya sa atin, kailangan talaga love the Philippines. Ang daming gagawin, ang daming workout from the resort, sila Bob Sosobrado, yung mga gano'n, tour guide, everything. So, it's become a major industry. And it's a maze. It's a maze. In fact, almost all government departments. Hirap. Kailangan ba? You have to navigate it. Ang hirap. Gaya nga na sinabi ni Senador at whether DOTR o Department of Agriculture, sa dami. ETI, ang hirap. Kaya nga, skittish siya sa ideyang magagawa ng Department of Water. Excuse me, baka sa sweldo pa lang ng mga secretary at USEC, ASEC, ubus na tayo yan. Actually, I was about to say that about before, itong tungkol sa... Matapos an idea long time ago pa kasi nun yung government reorganization. Lalo na sa water. Ng Department of Water. Matagal na yan.
Pero yung authority can be done. I think okay lang yun. That was also our effort noon nung ginagawa itong Department of Migrant Workers. Ang sinasabi namin noon, put it to the level of an authority. Okay. Parang training, parang TESDA. So you are talking about overseas employment and overseas things, and then you have the training, which is TESDA. That is an authority. Technical education and training services, no? Pero of course nagkaroon na ng DMW, so we might as well make the best out of it. Tingnan natin kung maganda. Ang pwedeng gawin ngayon dyan, to my mind, pagdating dyan sa DMW, pagsamahin mo na yung Department of Migrant Workers at saka yung Commission on Filipinos Overseas. Ano ba yun? Commission of Filipinos CFO. Overseas. Tapos Department of Migrant Workers, parang Isa na lang. Kasi isa lang ang ibig sabihin. Commission on Filipinos Overseas, we are talking about those who have been there, mga naging residents na doon, migrants na talaga, etc. Not temporary workers. Or contract workers as we call them. No? Okay. So, pagsamahin mo na yan, imbis na magkaroon pa ng iba, because they are talking about the same constituency, which is overseas Filipinos. Di ba? Whether they are contract workers, temporary workers, or they're already migrants in these countries, no? Pagsamahin mo na yan. So that's one effort na pwede sigurong mabigyan ng pagkakataon na matrabaho. Ganyan din dito sa Department of Agriculture, parang Joe. Alam mo ba, yung kaninang binabanggit ko, then sa fisheries pa lang, there is a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay. That's the main bureau. And then the Bureau of Fisheries and Aquatic Resource Research. Okay. Then there is a Bureau of Fisheries and Aquatic Resource Engineering. Sabi ko, ano ba itong mga ito? Bakit nyo nalang pagsama-samahin yung mga yan under one roof and kayo na magtrabaho? Dalawa na lang dapat siguro yan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nandoon na lahat yung mga requirements mo, research, etc. At saka yung the corporate arm, which is the Philippine Fisheries Development Authority. Yan yung gumagawa ng mga fish ports. Okay. Which is importante yun. So, yan na lang. Bakit ka magkaroon ng iba research, engineering, pag sumasamahin nyo na yan. So, siguro that's one challenge for Secretary Laurel, no? Naku, hirap. Mahirap yan. Yan ang isa sa mga kailangan na trabahuin na mabuti, no? The other thing is, ako gaya niyan, nabanggit mo yan, research, engineering, aquatic. Yan ba hindi, kasi sa gobyerno rin, lalo na national government agency, mahilig nagkakaroon ng Imperial Manila. So, ba't hindi madi-decentralize yan sa LGU na okay, at least andyan na yung solutions at execution sa research, sa engineering, at actual implementation. Doon na gumagawa. Tapos dito, support na lang talaga dito sa Manila office. That was the original idea of the local government code. Remember, there were a lot of devolved services. Alam mo ba, marami dito sa mga devolved services sa ngayon, gustong bumalik na ulit sa national. Alam mo kung bakit? Dahil? Kagaya niyan, I had the talk with Secretary Ted Herbosa, Department of Health. That's supposed to be DOH. That's supposed to be the health services supposed to be devolved already. Yung mga local governments, they cannot sustain. Maraming mga ganun. Yung mga malalaking local governments, they have the enough budget, etc., to maintain their hospitals, to maintain their health services. Maraming mga local governments, hindi na nila kaya yun. Yun ang nangyayari. Kaya, bumabalik sa national yung maintenance ng hospitals. Interesting that you mentioned that, kasi hindi ko siya na-interview na mas mahaba-haba. Kasi, di ba pumanaw kasi yung ate ko nitong last week. Nung burol, nandun yung isang pinsa namin na nagtatrabaho sa local hospital doon sa Del Gallego. Sabi ko, kamusta na kayo doon? Kasi, when I visited there before, about 2 years ago. Sa Del Gallego, sa malaki yung kanilang health facility no, ospital. Ang laki ng building. At itong pinsan ko, si Rosemary Talan, ang magaling na nurse to and all that. Kamusta na kayo dyan? Ang balita ko, may budget na kayo based sa, kasi tayo, we're in the know sa ganyan. Kuya, meron daw.
Kita mo, nung sinabi na niya yun, sabi ko, interviewin kita maya-maya, hindi na kami nagkausap. Yan. I will be visiting her anyway. But Yan sabi ko, ang ano. yun ang sabi niya. And I immediately parang, nanlamig ako, sabi ko, nako, ito siguro yung mga issue nito. Yan. Kasi it's a big hospital, by the way, in Del Gallego, public hospital. Because that is Ragay area. Oo, Ragay area. Ano yan eh? Nandun sila sa may highway talaga, taas ng building at Nagkaroon ng differentiation ng mga hospitals. Gaya niyan, May mga national hospitals. Oo. In other words, may may budget dapat yan may talaga. mga provincial Sure, hospitals at merong yung pang provincial hospitals budget ng probinsya dapat Okay. yan. Kasama na yung district, etc., rural health centers, etc. Hindi nagkakaroon ng matching pagdating sa budgetary requirements and then personnel also. Kasi meron kang ang budget, wala ka naman tao. Ayun. Yung mga ganon. Hindi kasi ako, So, yan ang ginagawa ngayon ni Secretary Herbosa, how to work it out. Sana para naman, pati yung pooling ng mga personnel. Right. Kasi, alam mo, nagiging problema pati. Ba't ako pupunta dyan sa provincial hospital? Ang aking magiging pera dyan, ito. At saka subject ako sa political whims and caprices ng provincial government. Pati na ako. Samantala ito, may career ako dito sa national. Ayan. Right. Yan ang mga issue ngayon dyan. Pagdating ng... Kasi itong pinsan kong itong si Rosemary, she had all the opportunities to go abroad and even work in Manila, in the top hospitals, but she wanted to work sa hometown niya. Well, first, malapit sa kanya mga kamag-anak, but basically may mga ganyan pa rin Pilipino naman. They want to work at makatulong talaga dun sa community nila. Yes. Kailangan naman sana may oportunidad at yung bureaucracy doon maayos. Yun ang ginagawa ngayon ni Nasek. Kasi for a long time kasi nagkaroon ng bitinan niya. Sige, devolve namin sa'yo, pero yung budget na. Yung budget nandito. Hindi wala rin. Nga kayo dun sa, dun sa hinterlands. Yung pinag-uusapan natin, natatanda mo pa rin, Joel, yung tungkol sa procurement ng medicine. Yan. Imbis na binigay mo na sa local, kasi sila naman ang nangangailangan at lahat, hinolve mo. Equipment. Ayan. Equipment. Yan. Personnel. At patas yung maintenance and operating expenses. Yun ang workout. Yan ang mga... MOOE mo doon. Yan ang mga banatan tungkol dyan. Pati sa sharing pagdating sa PhilHealth, pagdating sa assistance to go, PCSO. Kasi nagbibigay yan sa mga health services Ayan, yan ang mga iaayos mo yun. Yeah. Kung nagkaroon kayo ng problema pati sa local, na ikaw, halimbawa, si Rosemary, pinsan mo. Ito si Rosemary, kasama ito ni ganito, patay na yan. Patay na yan. Ganun na nangyari. May iwan ka doon sa isang bar, taga-tupi ka ng mga bedsheet doon. Yung ganun. Yeah. But that's an extreme naman. Hopefully, hindi. I mean, I want to encourage si Secretary Herbosa. No, he's trying to napakaganda. Kasi ang health kasi importante. Pagdating sa lalo na sa atin sa pamilya, pag nagkaroon ka ng problema pagdating sa kalusugan, patay ka. Tsaka ang targets mo dyan, ang mga statistics mo dyan, at least yung mga magagamot nyo, yung maraming Sa agri, medyo, yun, I have to admit, it's a bit of an age and stable Parang ang hirap niyan, bro. Ang target mo dyan talaga to increase production sa fisheries, farmland, farm to get. Pero at least ito, kalusugan. Makakuha mo yung, mataas mo yung health targets. You start from the very beginning, which is your statistics, your base. Kaya yung sinasabi ni Senadora, she was talking about former NEDA Undersecretary. NEDA siya dati, Undersecretary Mercy Agkawili Sumbilla, who has now been assigned as Undersecretary also sa Department of Agriculture. Sabi niya, di ba sinasabi niya kanina, I wish her well. He was doing well in NEDA. Baka pagdating niya sa Department of Agriculture, papatayin siya na statistics niya. Kasi iba-iba. Yan ang problema dyan. You cannot have a common statistical base, patay ka na. Anong gagawin mo? How can you plan? Di ba yun ang workout? Pero sa kalusugan, mas madali. Mas madali kasi number of beds, number of personnel. Ganun lang yun workout Tapos equipment. Pagdating sa equipment, ito kailangan mo, ito ang mga basic equipment mo. Ang ginagawa ni Secretary Ted ngayon, ini-standardize niya. Ang assistance na galing sa national government from the funds of the Department of Health
for provinces, ito. For local, municipal, ito. Para hindi mawala yung ano. Kasi, before daw, sabi niya, yung assistance ng national government from the budget of the Department of Health directly sa probinsya. Kung minsan magkatalo yung governor at saka yung mayor, wala nang pupunta doon sa mayor. sa local niya. Periculture center, rural health center, wala na yan. Hindi na mabibigyan yan. So mayroon siya, sinasabi niya, bibigyan natin, mayroon provincial fund, mayroon din local, municipal, minimum yun. Para hindi naman ito kawawa. Tama. Halimbawa, Del Gallego. Hindi ka subject dun sa kung away nung sa taas. So, maraming ganun. And then of course, mayroon din siyang programa na para sa national na ang bibili ng mga equipment. Kasi hindi naman kaya talaga ng probinsya yun Kagaya ng MRI. X-ray machine. X-ray machine lang. Patay ka na kagaya nun, malaking building. Kung wala siyang X-ray. Hindi, tsaka hindi lang ganun ang trabaho nila. Well, nung pinsan ko, meron din kasi sila, alam mo, familiar ka naman gaya nun sa Del Gallego. That's in the city. That's in the town, sa highway. Meron sila ang tawag nila sa mga linang. Sa linang, yung mga malayo. Talagang pinupuntahan dapat yun. Nakamotor yung yung doktor, yung nurse, at meron dun sa may maliit na clinic sila sa may eskwelahan. At doon na, they do vaccinations or whatever. Sana yung mga ganun pag yun tinanggal mo ng budget, patay tayo. Meron mga tao, nasa linang lang. Minsanan lang lumuwas ka ng syudad. Pwera na lang kung seryosong karamdaman niya. But preventable, pati yung mga bata dun sa sa mga linang, pinupuntahan niya. Yan yung mga primary care centers. Yun ang hinaano ni... Kaya si Secretary Herbosa, I'm glad that he is really a public health guy. Kasi inaano niya lahat yan. Magmula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa specialty hospitals. Kasi may programa si President BBM na magkaroon ng regional specialty hospitals para hindi lahat ng tao pupunta sa Manila para sa heart center, lung center, kidney center, children's hospital. Hindi. Sa region, meron na rin kayo. Lalagyan namin kayo dyan ng specialty hospital complex. Kompleto na rin kayo doon. You don't have to come to Manila anymore. Yung something like that. Which is a good program. Sana maitrabaho natin to within the next 5 years, no? Of the Marcos administration. And then yung distribution nga ng participation ng private sector kasi masyadong mahal ang health services sa atin. I do know for a fact na, for example, lang Metro Pacific Investment Corporation, MPIC, sila MPP Group, meron sila, they've taken over certain hospitals. But I have to admit naman yung, nandun sa mga city centers, centers. Now, I have to admit din dahil naalala kong na-aksidente yung misis ko. Earlier this year, nandun kami sa Tarlac. Ang unda yung Tarlac, may hospital sila, MVP. Medical center. Pero may kamahalan, bro. I don't think hindi kaya ng ordinary citizen. That's one. Two, again, balik tayo dun sa mga linang. Paano yung mas lalo pa yun. Lalo na yan. Plus yung mga city hospitals sila dun sa na pag nakita mo naman, medyo problemado yata chumekin dito dahil hindi sila. But yung dun sa kapinsan ko, dun sa Del Gallego, okay ang kaninong facility ron. They have the MRI at mga kompleto sila. But kaya nga tinatanong ko siya kasi sabi ko, dapat yan maganda na yung base nyo, dapat tataas pa. Well, yun na nga, ang sagot niya meron daw. Nung sinabi niya, yun medyo okay. Kailangan ma-interview. Nalamig ako, par. Sabi ko, kasi yung mga ganong sagot di ba? Kasi yung Ragay area na yan, ano rin yan, kanino ba yan? Kanino mang distrito yan? Ano yan Pentevilla ba yan? Hindi. Sorry, yung dating budget secretary natin si... Nonoy. At saka yung tatay niya. Yung tatay nila ang pinaka na... Original talaga ron. At ang loyalty ng mga nandun doon sa kanila. Kay Nonoy. Yeah. I don't know now, hindi ako familiar. Talo na si Nonoy. But that's a microcosm of other places in the Philippines. Lapit lang yan. Lapit lang. Tigkawayan at saka... Nalaland trip yan kahit pa paano. Dun sa mga Bisaya, sa Mindanao. Diba? Ang lalayo niyan. Workout at saka... So,
I'm glad that Secretary Herbosa is trying to even out and trying to upgrade all of these things at the level of the locals. Public health is really a Kaya nga, I really don't the style ni bagong Secretary Laurel. Oh, yes. But that's a That is Herculean challenge yan, bro. It's exactly the same problem. You have to work with your local government. And we're units. talking about agriculture at fisheries nga. Kaya si Senadora is optimistic. Well, okay, kung fisheries ang kanyang forte, kailangan talaga ang tulong dyan. Both coastal at inland. Inland. Alam mo, inland, malaking bagay yun. Ang dami natin yan eh. Dami nating waters, inland waters, ang dami natin pwedeng gawin workout. Ang kailangan mo na i-upgrade. Ang daming fish pond, sinasabi. Fish pond, so. Di nga yung kaibigan natin si Gob, Ben Evardone. Doon sa kanila, ang daming fish pond At saka, maganda ang ano pa yan. May pagka-virgin pa yung aquatic resource dyan at saka yung mariculture at sinasabi nila. Yung mismo sa dagat, meron ka mga fish cages at lahat. Pwede ka na magano doon ng culture. Culture na pampano at lahat yung mga ganong klase. So, hopefully, we'll be able to... Mabalik tayo dun sa, kasi yun nga, nung burol, nandun naman yung isang pinsan ko na magsasaka. Grabe daw ang presyo ng fertilizer at saka tapos kinuwento ko yung... That's another challenge. Mahilig sila magbibilan, wala pa rin yung drying wala. Sabi niya, insan naman, nagtanong ka pa niya. Makakapunta ka naman dito, alam mo naman kung paano kami dun But the inputs ng fertilizer daw yun daw pumatay sa kanila, sa farm gate prices nila. That's the other issue that I think ikasa sa mga marching orders ni Presidente BBM kay Secretary Laurel na concentrated. In other words, you already know kung nasaan naman talaga yung mga production areas. Huwag mo nang kung saan punta niya. Dalhin mo na lahat dyan. Halimbawa, kung NFA total ang mo ay bumper, ay ikaw ang tigakuha ng mga para sa pangangailangan natin on an emergency basis. Diyan mo na rin ilagay yung meals, diyan mo na rin ilagay yung post-harvest facilities, diyan mo na rin ilagay yung tungkol sa mga fertilizer, diyan mo na dalhin. Kasi mayroong fertilizer resistance talaga tayo. Meron din tayong tungkol, meron nga tayong PhilMec agricultural mechanization program. O di dan mo na lahat yan. Marami na. Ang NFA, they have warehouses all over the place So, di mo nalagay yan. Pati yung, kasi pwede na ngayon mga, mini mills. Rice mills. So, hindi mo na kailangan katabuhalang centralized ilagay mo na lang yung centralized milling somewhere. Noon talaga concentrated. Pero yung mga nasa gitna-gitna at lahat, pwede mo nang ilagay doon sa mga mini mills. Pero ang pinaka-importante pa rin, kung natatanda mo pa rin, ikaw naman, lagalag ka rin Sa post-harvest, sa halip na nasa kalye yung mga... Hindi, ganun pa rin sila actually, doon sa halip. Diba? Kaya nga yung highway, yung sa... doon, ganda nga nung kalye, meron kaya pala may shoulder. Nandun yung yung shoulder. Hindi paradahan yung doon ka dumaan. Nandun yung doon lang nagbibilad. Bigas. Yan ang mga issues na challenge yan kay Secretary. At hindi pa natin napag-uusapan yung mga basic kagaya ng coconut industry. Banana industry. Malalaki industry ito. Plantation type. Pineapple. Mga ganon. Ngayon, pangangailangan ng Korea, avocado. Saan tayo pupunta? Durian naman sa China. Yung mga ganong klase. Kaya siguro inisip din ng ating Pangulo sa pag-a-appoint kay Secretary Laurel. Kailangan niya ng somebody na may... Nakakaintindi ng business. The business side. Business side. Kasi palagi natin sinasabi, pare Joel, at ikaw naman maalam dyan sa ganyan. Hindi magsasakayan kung hindi kikita. Ba't ako magsasaka? Ba't ko gagawin karir yan? Natural din na yung mga peasant groups naman ay kontra sa kanya. Dahil tingin nila wala siyang puso. Ay, papakita niya yan. Give him a chance. Let's give him a chance. But I could see siguro yan ang dahilan ni Presidente. Kailangan natin negosyante rito to try to balance market forces, technology, then yields, things like that. Saka alam niya kung how to make use of new technologies, how to make use of logistics support para yung ating mga farmers and fisher folks
mabigyan ng pagkakataon na guminhawa ang kanilang kabuhayan, and they will take to the land or to the waters para sa on a career basis, continuing basis. Pati sinasabi natin na yung mga anak niyo, balik na kayo dito dahil Oo. kumikita na kayo. Oo. At yung mga anak na ngayon, Ayaw kasi nung magsasaka maging magsasaka ang kanyang mga anak. hindi, pero kung ito, magsasaka kang naka Rolls Royce, pare, medyo magandang, sa Amerika, ganyan, ha? Ang yayaman ng mga magsasaka. Babalik tayo kunwari yung secretary na isang negosyante. I mean, ako kasi galing ako sa private sector. I have to admit, a lot of mga CEOs at mga yung mga private sector CEOs, bago magbibili ng mga highfalutin machines, kailangan ayusin muna natin yung figures na, una data. And then yung figures kailangan may pumasok po ng revenue para ma-justify. Kasi dati nagkaroon naman tayo, mga politiko ang nilagay mo secretary. Aba, bibili ng combine, ng traktorang pang-Iowa, tapos ilalagay dun sa maliliit na yung bang masyadong naniwala sa sa brochure kung sinong nagbenta sa kanilang korporasyon. Supplier driven. Now, yung mga gaya ni Secretary Laurel, I think nasanay na sila bago tayo magpunta diyan. Ayusin muna natin kasi di ba, minsan ganoon Meron balance na nangyayari na gano'n. May mga iba naman na academic, puro teorya naman or science-based, scenario-based. Ang dami mo nang inisip na bago. Yun na kasi, alam mo, meron akong kwentong ganyan, parang Joel, sinasabi sa akin. Sana ganito nangyari dito. Sana, sabi tuloy nung boss, baka naman pwede na natin pag-usapan anong gagawin natin moving forward. Kasi wala na tayong magagawa dito sa sana na ito Ano ba bang magagawa natin? Pwede ba natin palitan ito ngayon? At kailangan na yan. That is an ideal situation. Pero ngayon, solusyon ang hahanapin natin. Ito ngayon ang sitwasyon natin, how can we solve this particular issue? Kagaya niyan, napag-uusapan yun, yung palagi natin binabanggit na rice production. Okay. Mas malaki ang hectares natin committed to rice than Thailand. Kaya lang, sa Thailand, very concentrated yung kanilang approach. Kaya ang kanilang yield per hectare, mas malaki kaysa sa atin. Baka pwedeng tingnan ni Secretary Laurel yung ganon. Ano bang kailangan na concentration of resources para yung yield natin per hectare, tataas din. Di ba? Instead of just 4 or 6, gawin natin 8 or 10 tons per hectare. At saka 3 times ang harvest. Mga ganong klase. So, siguro mapag-aaralan nila ng mabuti yan. At being a businessman, he can probably put in all of the things that he has learned in business. Kasi minsan nga lang, gaya nung kaibigan nating si paring Conrad Banal, ayan, very cynical si Conrad sa mga business na yung umaatikabong conflict of interest, mauuna muna ang kanilang interest. Actual na produkto. Huwag naman ganun. Mukha naman hindi mangyayaring ganun. Ito na yung bell natin, paring Joel. Tayo po yung magpapasalamat sa lahat ng ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao at overseas. Dating programang Karambola sa DWIZ. Ito po inyong kaibigan, Jonathan de la Cruz. At syempre kasama natin paring Joel Laxaman. Darating tayong award-winning. Sa Blazer na lang. Naingit na ako, bro. Passion faith din to. Okay. 49 days before Christmas. Hindi natin nakakausap si paring Wenel kanina. Sana nagpatugtog na siya kaagad ng paborito ni dating Agriculture Secretary Sunny Escudero na every day is Christmas Day. Okay. Yeah. Hanggang bukas po ito. Maraming salamat. Ito na po. Huwag ko kayong alis. Nandito na po ang ating kaibigan, award-winning radio broadcaster para sa Ronda, Pilipinas, si Ginoo Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.